Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi mapakali si Moira hanggat hindi niya mapatahimik si Lindon, pero marami ang madadamay. Isa na rito si Annalyn dahil palagi siyang malapit kay Lindon. Malalaman nito ni Robert at mas lalo niyang gustong magpunta para tulungan si Annalyn dahil sa pag-aalala niya, makakaligtas kaya si Annalyn at Lindon? Magandang araw at welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nabalitaan ni Diyosa na magkaka-award ang mga naging bayani nung panahon ng nagkalindol. Binida niya sa mga kakilala niyang nanonood ng balita na inaanak niya si Annalyn. Hindi naniniwala ang mga babae. Binida ni Diyosa na ang banding nila ni Annalyn nung bata pa ay ang pagbabasa nito ng libro. Magkaaway lang sila ngayon ng nanay ni Annalyn. Alam ng mga babae ang ugali ni Diyosa kaya nagkakaroon ng kaaway si Diyosa. Kaya iniwan na siya. Parang nakokonsensya si Diyosa at parang namimiss na rin niya si Annalyn. Samantala sa pag-uusap ni Lineth, Annalyn at Chang Susan, nabitin si Chang Susan dahil hindi man lang niya nalaman ang sikreto nila Lindon at Zoe. Ang payo naman ni Lineth kay Annalyn, huwag nang pakialaman si Lindon para hindi na ulit sila magkaaway. Hayaan na lang nila na lumabas ang sikreto. Para kay Chang Susan, mali ito. Paano kung may sikreto pala si Carlos at huli na naman na malaman ni Lineth? Kampante naman si Lineth na walang sikreto si Carlos. Hindi ito mangyayari. Binalikan ulit ni Lineth si Annalyn na wag nang kulitin si Lindon para hindi na ulit sila mag-away. Magpahinga na sila dahil may recognition pa si Annalyn kinabukasan. Samantala sa event ay nakita ni na Annalyn ng tropang Apex. Nagantsawan sila at nagkatawanan at nagpaalam na rin. Maya-maya ay dumating si Lindon. Tinanong niya kung nakausap na ba si Lineth ni Carlos. Ayon kay Lineth, kung tungkol sa proposal ay nagkausap na sila. Kailangan kilalanin muna nila ang isa't isa bago sila magpakasal. Nagpasalamat si Lineth sa malasakit ni Lindon. Nagtanong ulit siya kung meron pa bang sinabi si Carlos. Wala naman ang sagot ni Lineth hanggang tumawag na sa telepono si Carlos. Naiwan na sina Lindon at Annalyn. Paalis na si Lindon pero hinila siya ni Annalyn dahil kay Zoe. Gusto niya malaman ang problema nila ng kapatid niya. Nadula si Lindon na sabi niya hindi niya kapatid si Zoe. Hindi kapatid ang turing sa kanya ni Zoe ang ibig niyang sabihin. Alam naman ni Annalyn na hindi kapatid ang turing sa kanya pero kapatid pa rin niya si Zoe. Sabihin na niya ang problema nila ni Zoe. Sa kabilang banda naman tumawag sa telepono ni Moira si Balaja Dia. Siya ang pulis na kasabot niya. Natsyempohan ni Zoe at siya ang sumagot ng tawag. Binalita ni Balaja na hindi na poproblemahin ni Moira si Lindon dahil ang akala niya si Moira ang kausap niya. Dahil si Lindon ay sa morgue na raw magjo-duty. Hindi sumasagot si Zoe. Nakikinig lang siya. Maya-maya ay nahuhuli siya ni Moira na hawak ang cellphone niya. Nanginginig si Zoe sa pagtatanong kung ano ang gagawin ni mami niya kay Lindon. Narinig niya mismo sa lalaki na hindi poproblemahin ng mami niya si Lindon. Pinilit niya ang mami niya na sagutin kung ano ang pinagawa nito. Inamin ni Moira na gusto niyang mabawasan ang mga problema nila. Nagulat si Zoe. Natanong naman ni Moira kung may solusyon na ba si Zoe sa problema nila. Nakausap nga ni Lindon si Zoe pero nakinig ba sa kanya? Hindi gustong gawin ito ni Moira pero wala siyang choice. Ayaw gawin ito ni Zoe ng mami niya. Sabi ni Moira, isusumbong ba siya sa pulis? Pulis naman ang kausap niya. Paano kung makulong si Moira at mabulgar ang sekreto nila ni Carlos? Kakayanin ba ito ni Zoe? Utak kriminal ang mami niya ang sabi ni Zoe. Hindi siya gagaya sa mami niya. Sinampal naman siya ni Moira. Gagawin ni Moira ang lahat para sa anak niya. Kahit ano. Nag-walkout na lang si Zoe. Samantala sa event, nag-uumpisa ng kumilos ang mga tauhan ni Moira. Sa kabilang banda, nakausap naman ni Lineth si Carlos kung may gusto bang sabihin si Carlos sa kanya dahil nabanggit ni Lindon ito. Nag-aalala si Carlos. Hinawakan ni Lineth ang kamay ni Carlos. Kahit ano pwedeng sabihin sa kanya ni Carlos. Pero napigilan na naman si Carlos dahil dumating si Mayor at gusto niyang makausap. Gwardyado siya dahil nag-iingat lang sila. May mga natanggap kasi silang banta sa buhay ni Mayor. Pinaalam niya na paparangalan ang mga bayani nung panahon ng lindol. Matatapang sila at handa nilang iligtas sa mga taong nangangailangan. Ang dapat ikatakot ng mga taong ito ay yung mga taong hindi totoo. Kailangan sabihin sa mga mahal natin sa buhay ang totoo bago pa sila pumanaw. Nagpaalam na si Mayor. Sang-ayon si Lineth sa mga sinabi ni Mayor, lalo na yung hindi dapat magtago ng mga sikreto, lalo na sa mga mahal
mahal nila sa buhay. Napatigil si Carlos pero nagpaalam muna siya dahil may kakausapin pa siya. Samantala habang papunta si Zoe sa event, tinatawagan niya si Lindon para abisuhan na mapapahamak siya. Pero hindi ito naririnig ni Lindon. Nakikipag-usap naman si Lindon kay Carlos. Hindi pa rin inaamin ni Carlos ang totoo kay Lynette. Nahihirapan si Carlos na aminin ito kay Lynette. Bigyan pa siya ng oras, pero makulit si Lindon. Kailan naman balak sabihin nito ni Carlos? Pero napansin ni Lindon kay Carlos na ayaw niyang sabihin. Inamin na ni Lindon na siyang nahihirapan sa pagtatago nila. Siya na lang ang magsasabi. Paalis na siya pero nagbanta si Carlos. Hindi naman natatakot si Lindon kung sisasantihan siya ni Carlos. Hindi kasi siya komportable na may tinatago kina Annalyn. Hindi mahihirapan si Carlos kung sasabihin niya ang totoo. Kung sasabihin ni Carlos ang totoo, makakasama pa ni Carlos ang totoong anak niya at makakasama ni Annalyn ang totoong tatay niya. Hindi ito magawa ni Carlos dahil makasarili siya. Hindi ito magawa ni Carlos, panoorin siya. Tuluyan na nakalayo si Lindon. Hinahanap niya si Lynette. Nakaalis lang ito at papunta sa banyo. Si Annalyn ang nakita niya at napagtanungan niya pero hindi siya sinasagot nito. Naiinis kasi si Annalyn dahil may mga hindi malinaw sa kanya tungkol kay Zoe. Kung may gustong sabihin si Lindon, siya ang maghanap sa nanay niya. Hindi niya kailangan sabihin kay Lindon kung nasaan ang nanay niya. Magsimula na ang awarding at nagsisipagpuntahan na sila dahil sa pag-aaya sa kanila ni Dr. Enriquez. Samantala inaya na rin ni Lynette si Carlos sa awarding pero may gustong aminin si Carlos. Nakikiusap na si Carlos pero tinawag rin siya ni Dr. Enriquez at hindi sila nakapag-usap ulit. Maya-maya ay tumawag si Zoe kay Carlos. Natataranta siyang ibinalita na kailangan niyang paalisin si Lindon dahil may gagawa sa kanya ng masama. Akala ni Carlos nagbibiro si Zoe, pero seryoso si Zoe at nagpapanik siya. Napapasigaw na siya. Kailangan maialis si Lindon dahil baka may madamay pang iba. Napatakbo tuloy si Carlos sa loob. Samantala nakapwesto na ang tauhan ni Moira. Papasok si Carlos sa venue pero ayaw na siyang papasukin ng mga pulis. Siya ang pulis na kasabwat ni Moira. Nagtatalo sila dahil ayaw siyang papasukin. Lumipat naman ang malulusutan si Carlos. Samantala, niraradyohan na ni Balajadia ang sniper. Natatakpan ni Annalyn si Lindon habang nakaupo sila. Gusto nang ipatira ni Balajadia dahil masisira pa ang kanilang plano. Kailangan nitong maisagawa agad. Sa teaser, ibabalita ni na Dr. Enriquez kina Giselle at siyang Susan na nagkagulo sa event. Samantala, pipigilan naman ni Moira si Robert na magpunta sa event pero mapilit si Robert dahil si Annalyn ang gusto niyang puntahan at hindi si Lynette. Mababalitaan naman niya mula sa driver na may kaguluhan sa lugar na yon. Mas lalo niyang gustong magpunta dahil andoon ang anak niya, baka kung ano ang nangyayari sa kanya. Samantala magtatalo ang mag-inang Zoe at Moira. Ano bang klaseng ina ang mami niya? Nadadamay siya sa tuwing may masasamang plano ang mami niya. Naiinggit siya kay Annalyn. Hindi dahil sa daddy niya, dahil sa napakabait ng nanay niya. Makakatikim na naman ang sampal si Zoe mula kay Moira. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!